Ang buhay mga farmer, update mo tayo mga farmer sa aking malagang mga manok. At ngayon ay napakakonti lang po. Bali, ito na po sa lahat. Yan. Yung ating mga saso, ating huluhan, no. Yan, bali yan lang na iwan. Mga konti lang. Dahil hindi pa tayo nakatagdag ng mga manok ngayon. Dahil wala pa tayong budget. At yung isa mga farmer, yung gagawin kong tagakasta ng aking mga saso. Yan. Yan po yun. Yan, bali nasa loob pa yan. Hindi ko muna yan pinalabas para makondisyon ng maayos. Yan po ay dong tao na may mix na kubra. Yan po ay crossbreed ko sa aking mga saso. Para tingnan natin kung ano yung kalabasnan. Bali mga farmer, ito lang po yung update sa aking munting manukan. Dahil wala pa tayong nabiling mga manok. Yan ngayon ay mausok dito kahil yung mga nahulog ng mga dahon ay sinyendahan natin para kahit paano ay malinis pa rin yung ating munting manukan. At mga farmer, ma-update ko lang po, dagdag ito sa aking munting mga alaga. Ito yung mga pabo. Yan. Ito yung mga pabo na nabili ko mga farmer. Kung nakita niyo mga farmer, napakalaki yung mga babaeng pabo natin. Yan. Ang breed po niya mga farmer ay yan po ay Spanish Black. Yan. Halos magkalaki lang sa ating nabiling native na pabo. Yan po ay Spanish Black. Pag pag hindi po nakalubo yung balahibo ng ating lalaking pabo, ay halos parehong sila, magkalaki at magkatangkad lang. Yan. Medyo malaki kasi yan mga Spanish Black mga farmer compare po sa mga native na pabo. At yung isa ay nangingitlog na. Yan. Wala po kasi akong mga farmer, wala pa akong tawag nito, lalaking Spanish Black na pwedeng kumasta. Kaya bumili na ako ng native na tagakasta. Kahit paano ay may produkto sila kahit wala pa akong tagakasta na Spanish Black. Dito sa kabila mga farmer, ito po yung ating mga 3 months old at saka 4 months na pabo. Yung dalawang yan, ayan po ay ay tag 3 months. Yung isa, yung lalaki, native. Ito po ay Spanish Black na 3 months po ito mga farmer. Yung po ay 4 months. Yan, halos mas malaki pa itong Spanish Black compared dun sa 4 months na lalaki. Yan, ito ay 3 months pa lang, pero malaki na siya. Siguro pag aabot ito ng 6 months mga farmer, pwede ko ito i-partner dun sa ating mga Spanish Black na babae. Yan. Ito po yung magkaiba po yung pinagbilhan ko para iwas inbreeding talaga, dahil hindi po maganda mga farmer pag mag-inbreeding po yung ating mga alaga mga pabo, dahil po yan, tawag ito, naka-experience na po yan natin mga farmer. Yung nag-alaga po ng pabo dito ay magkapatid, binibreed ko yung magkapatid, kaya hindi maganda yung resulta. Kaya ngayon, kahit medyo gastos sa panahon at sa oras, naghanap talaga ako ng iba't ibang breeder para makabili ng iba't ibang pabo at hindi magkapatid para iwas inbreeding. Yan, maganda po yung mga farmer, yung Spanish Black. Sabi po ng nangyari nito, yung binilihan ko, yung lalaki dito mga farmer ay abot po ng 12 kilos yung lalaki. Yung babae, ito ngayon ay nasa 6 kilos yung babaeng Spanish Black. Tinimbang ko yung isa. Tinimbang ko yung pagdating dito ay nasa 6 kilos po yan. Medyo malaki po compare po sa mga native. Yan, napakaganda po ng ating mga pabo ngayon mga farmer. Ngayon ay hindi mo ako bumili ng mga manok, dahil subukan ko muna mag-breed ng pabo, dahil medyo maganda din yung bintahan ng pabo ngayon mga farmer dito sa amin. Yung pinakamura pong sisiw dito mga farmer ng pabo na weeks old ay naglalaro po ng 150 to 180. Pag-aabot po ng 1 month old ay nasa 200 plus na po. Kaya medyo maganda po yung bintahan ng pabo sa amin mga farmer. At sana dadami ito, dahil yung isa pagdating dito, pag-abot po ng mga 2 araw at 3 ay nangitlog na. Kaya may bilising tayo kaagad. Yan, 2 itlog agad mga farmer. Baka mga last week of March ay dadami na yan. Maglimlim na din ito. Maglimlim ng ating inahing pabo. Yan po mga farmer. Yan po ang update sa aking munting backyard. Ay konti lang ba ito mga manok mga farmer. Yan, konti na lang.
Hindi na umabot ng 10 ata ito. Dahil wala po tayong hindi po tayo bumili ng mga manok. Dahil ngayon mga farmer, napakarami pong breeder ng manok dito sa amin. Actually dati mga farmer, ay gusto ko sana mag-alaga ng mga native. Ang problema nito sa amin ay maraming mga puno. Yan. Minsan, sasampa dun sa sa itaas. Dun sila matulog sa itaas ng puno. Yung ating mga alaga mga manok. At minsan, pag umaga, ay sa kabilang bako dun sila pumupunta. Kaya yung problema ko dito mga farmer, kaya hindi ako nag-alaga ng native at inuubos ko talaga sila bininta. Yung iba ay kinatay ko at yung iba ay bininta ko para mag-change ako mga farmer, huluhan at mga heritage chicken na crossbred ko. At ito yung cobra na mix dung tao. Yan yung crossbred ko sa mga heritage chicken natin. Kasi pag purong native mga farmer ay yung iba ay lalampas po sa sa pader. Yan, sayang. Tapos hindi na mahuli dahil siyempre trespassing tayo pagpapasok kayo dyan. At yun ang problema ko sa mga native. Hindi naman pwede atipang bubungan ko ng ng net dahil medyo malaki din ito. Magasto din sa net, kaya yun, nakapag-desisyon ako na mahirap talaga pag pure native ang alagaan natin. Kaya ito, subukan mo ito yung pabo muna mga farmer. Puro lang tayo subok, subok kahit nag-failure. Hindi tayo atras. Actually mga farmer, nag-failure ako sa manok, nag-failure ako sa kambing. Hindi pa rin ako ka-atras. Dahil hili ko po ang mga ganitong mga alaga mga farmer, mga manok, pabo, kahit anong klase mga mga alagang hayop ay hilig nila ako mga farmer. Kaya subok lang din ang subok. Sana abot yung panahon na hindi tayo mag-failure. Normal talaga mga farmer, sabi nga nila, habang nag-failure tayo, may natutunan tayo. Sa manok mga farmer, nag-failure po ako dahil yun nga, wala mag-alaga dahil yun yung duty po ako sa malayo. Ngayon medyo malapit na ako mga farmer, kaya sumugal din ako sa pabo. Actually mga farmer, hindi po talaga biro yung bibili ng pabo dahil napakamahal nito. Yung isang piraso dyan mga farmer, yung Spanish Black na breeder ay 3,000 po yan. Dalawa 6,000. Yan lalaking native ay nabili ko yan po ng 1,500. Yan, mura lang yan. 1,500 lang po. Mas mahal po yung mas mahal po itong mga Spanish Black natin na babae compare dyan sa native. Talagang may presyo po talaga yung mga may lahing pabo. Yan, ito nabili din natin ito ng ito medyo mura lang ito mga farmer. Yan, medyo mura lang po yan dahil mabait po yung kaibigan po natin yung nagbinta. Yan, yung tatlong yan mga farmer, yung native na yan, binili ko po yan ay medyo maliit na po. Nabili ko po yan ng 1,500. Tapos may free pa na 3 pirasong manok. Yan, kung nakita nyo nakaraang vlog, ayun, may nabidyohan po ako doon na free na mga manok. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panonood. Sana po patuloy po suportahan ang ating Mountain Channel. Kahit minsan lang po tayo mag-upload, sana po ay this month or mga next month ay tuloy-tuloy na po ako sa pag-upload na aking mga alaga. Dahil dito na po sa malapit na nagtatrabaho. Siguro next week hindi ako makapag-upload dahil may training po ako sa Cebu. May iwan ko naman na ito sila. Mga 1 week ata. After doon, dito na naman ako sa aking backyard. Malapit na tayo. At yung bahay na aking mga farmer, andyan lang. Yan sa harap. Hindi pa tapos. Pero yung loob yung mga farmer ay halos tapos na. Yan ang rason mga farmer. Kaya kaya bininta ko yung ating mga alaga mga native dati. Dahil dyan sa bahay. Yan. Yan, nakita nyo kanina yung box niya mga farmer. Ay gagawin ko po yan ng brooderan at kulungan ng mga pabo natin soon. Yan. Ready na po yan. Yan, may mga brooderan na po tayo. At yan, medyo kalat po mga farmer. Dahil naglinis po kami sa labas. Yan, medyo kalat po yan. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panonood. Happy farming mo sa lahat. Mag-ingat po tayo.